o laglagan time na ito mga kababayan. Unang-una, di ba sila ay nagsisihan? Bakit natalo ang Bagoong Pilipinas mga kababayan? Napahiya si Bongbong Marcos. Ngayon mga kababayan, hindi lang sinisi ng campaign manager ng Bagoong Pilipinas si Tony Tiangco, si Tambaluslos, kundi nilaglag pa talaga nito mga kababayan ang kanyang mga kabalastugan at isiniwalat ang kanyang mga ginawang kahudasan daw di umano mga kababayan na siyang nagresulta sa pagkatalo ng mga kandidato nila. Inamin mismo ni Tiangco na ang lahat ng kamalasang ito ay dahil kay Martin Romualdez. Panoorin niyo po. Yung conditional release ang naging motivation. Unang-una mga kababayan, ang sabi ni Tiangco, kontra siya dyan sa pagpapa-impeach kay VP Sara Duterte. Dahil sabi niya hindi ito maganda para sa kanilang kandidato. Anyway, hindi naman uusad yan habang wala silang session mga kababayan. So what's the point? Pero mukhang kating-kating na talaga mga kababayan ang Tambaluslos na iyan na magkaroon ng impeachment. At hindi lang si Tambaluslos mga kababayan, pati na rin yung mga kongresistang pumirma. Dahil parang naging bribe daw mga kababayan yung pondo na tinatawag nilang conditional release. Diba ang lahat daw ng mga pumirma mga kababayan ay mabibigyan ng pondo. Inamin naman yan ng mga kongresista na ginawa lang nila ang pagpirma dahil para magkaroon ng pondo ang kanilang lalawigan. In short mga kababayan, pera-pera lang din ang labanan. Kaya pinilit nilang ipa-impeach talaga si VP Sara Duterte bago mag-eleksyon para mayroon silang datong itong mga kongresista mga kababayan para sa eleksyon. Kasi nung hino-hold na yung mga conditional release, kinausap ako ni... Yan conditional release. Ito na yung mga kababayan reward para sa pagpirma nila. Siguro yung mga ayuda, AX o ganyan. Ewan lang natin ano ang sinasabing conditional release. Pero ang tiyak mga kababayan, nagagamit yan nila para sa kanilang kampanya. Kaya in-impeach nila bago mag-eleksyon si VP Sara. Dahil walang pake ang mga kongresista mga kababayan Maraming mga kongresista ang pumirma sa impeachment ni VP Sara. Ang kampante at nanalo pa rin mga kababayan dahil kulelat ang mga kalaban Wala sila pakialam dyan sa mga senatong. Kanya-kanyang mga interest ang mga buhayang yan Ng dalawang tao ni Speaker. Okay, so ine-request nila na ma-release yung mga conditional release. Siningil na mga kababayan pumirma. Sabi ko, hindi pwede. Sabi na, yung mga yan pumirma sa impeachment. Ayun mga kababayan, nagkaunsehan. Yung pinangakong conditional release ni Tambaluslos mga kababayan, hindi daw pinayagan ni BBM. So sabi ko, sino nag-authorize sa inyo ipangako yan? So I cleared with the President. Sabi, sir, kasi ganito sinasabi nila pinangako daw nila yung conditional release. Sabi, si BBM mga kababayan, tinanong na daw, Mr. President, i-release ko na ba itong conditional release na pinangako doon sa mga pumirma? Sabi niya, walang usapang ganyan. Walang usapang ganyan o nabudol na naman sila mga kababayan. Ugas kamay si BBM. Hindi nireleasean ng pera, buti nga sa inyo mga buaya. Buti nga sa inyo. Ano kaya aside sa MAX-AX o mga tupad mga kababayan, di ba na-release iyon? Meron pa ba? Grabe, ginamit talagang bribe ang kanilang pondo mga kababayan para ma-impeach si VP Sara. Very clear. Very clear. Talagang itinuloy nila to given kahit na alam nilang may potential effects dun sa election in terms of your slate. Yun nga mga kababayan, ang apektado lang dyan ay yung mga senatong. Walang pake yung mga kongresista Dahil kampante sila mga kababayan na with all that money na marirelease sa kanila, kaya nilang ipanalo ang sarili nila. Wala silang pake sa mga senador. Bakit? Yes, tinuloy lang. Because there was a bigger motivation. The budget that you were talking about. Yes, di ba? Okay, tignan muna natin, RG, kung saan ba tayo nagsimula maggulo-gulo dito. Di ba? Nagkagulo-gulo tayo dito. Noong nagsimulang mag-ambisyon si Martin Romualdez mga kababayan, ang taktika nitong si Romualdez mga kababayan i-disqualify ang kanyang mga kalaban. Kita nyo, wala siyang kalaban sa Leyte mga kababayan. 3 sabay-sabay na disqualify. Siya lang mag-isa. Kaunti pa nga lang ang kanyang boto 175,000 lang ba yun? Tapos parang presidente kung umasta. Yan din ang ginagawa niya ngayon mga kababayan sa kanyang mga kalaban. At unang-una niyang pinuntirya si VP Sara. Hinostage ang budget mga kababayan, parang ginawang bribe para pumirma, para ma-disqualify at ma-impeach si VP Sara Duterte. Nung pinilit nila yung budget na gusto nila, di ba?
So, anong remedyo? Nag-veto. Hindi na-veto lahat. Ang sinabi, magkakaroon ng conditional release. O pagkatapos nagkaroon ng conditional release, di na problema. Anong kondisyon? Yan ang malaking tanong, mga kababayan. Ang kondisyon ba ay dapat kang pumirma bago ma-release ito? Mukhang ito ang pinapalabas ni Tiangco, mga kababayan. Ngayon, paano gagawin? O, so, anong ginawa nila? So, at ang masakit dito is nadama yung mga congressmen. Di ba openly naman, yung mga hindi pumirma, sinabi naman nila yung consequences. Talaga, maraming may interview sa mga congressman, mga kababayan, na yung mga proyekto nila posibleng maaapektuhan. Yung mga pumirma, anong sabi nila? Sinabi naman nila yung reason bakit sila pumirma, di ba? Sabi rin ng mga pumirma, mga kababayan, kahit labag sa aming kalooban, pero kailangan naming pumirma dahil iniisip namin ang aming mga constituents. Ulul! Iniisip nyo lang ang inyong mga sarili. Pero naman silang budget talaga isa-isa, mga kababayan. Pero yung sinasabing conditional release, yan yung mga add-ons, additional mga proyekto, di umano, pero sila ang nakikinabang. Yes. Yung sinasabi ko, hindi invento yan. Yung sinasabi ng mga congressman, sige, ilaglag mo pa, na pumirma, at yung mga sinasabi ng congressman na hindi pumirma, just validates what I am saying. Yes. Kasuhan nyo to si Tiangco. Pero wala bang kaso dyan, mga kababayan? Abuse of power na yan na ginamit ni Tambaluslos. Isipin nyo na lang ginawang hostage ang budget para sa kanilang kagustuhan na ipa-impeach si VP Sara. Pera-pera ang labanan. Ombudsman, wala bang moto proprio dyan, ombudsman? Na kahit walang magsampa, pwede kang mag-inisyatibo? Ewan na natin din, mga kababayan, pero klarong-klaro na, yun, sinabi na ni Tiangco. Di ba? Hindi pa ba yan abuse of power? Yes. Sila mismo nagsasabi, yung mga pumirma, pag nagpaliwanag sila, bakit kami pumirma? Kasi ipitin po yung pondo namin. See? Hindi ba yan bribery? Blackmail? Yung mga hindi pumirma, ano sabi nila, inipit kami. So how can there be a clamor when there was pressure? Walang clamor ng impeachment. Pinilit talaga, mga kababayan. Sabi ni Tiangco. Kasuhan niyo si Tiangco. Okay. Sorry. So, sino ang nagpilit nitong impeachment at the expense of your election slate? Sino pa ba ang nag-aambisyon na maging Prime Minister? Sino ba pwede magpilit? Alam ka pwede ba itong mangyari nang hindi alam ng leadership ng House? Sino ba ang leadership ng House? Sino ang kanilang leader dyan? Tambaluslos. You're talking about the speaker. Sila, yung leadership, sila nanahan dyan. Wala nga kasi ako dun. Yun na rin yun, Tiangco. Takot ka pa? Diretsuhin mo na. Ultimately, si Tambaluslos ang ulo dyan, mga kababayan. Pinag-usapan, di ba? Hindi na nila ako sinama. Because they know from the very start, hindi talaga pabor sa impeachment, no? When you brought this up with the president... Sana, ito na lang ang ganawang speaker, si Tiangco, Mukhang may reason pa, mga kababayan, Hindi pumirma kay VP Sara na impeachment, mga kababayan, ha? May oras pa siguro si BBM, Magtino ka na lang, BBM, para hindi na madagdagan yung kabuisitan ng tao sa'yo. Hindi na maibabalik yung yung suporta namin, pero at least yung mga natitirang panahon mo, 3 years, baka hindi pa madagdagan ng galit ng tao sa'yo. Itong mga warnings po ninyo, anong naging reaction ni Presidente? Hindi. Okay, ganito. Pero, Tiangco, kahit walang speaker na Tambaluslos, performance-wise si BBM, yung kanyang sabing pakialamayang asawa, malaking factor pa rin yan sa pagkawala ng tiwala ng taong bayan sa kanya. Ang sinabi ko lang, nung the day of the nagpipirmahan, sinabi ko lang sa kanya na hindi dapat pirmahan. Sabi naman niya talaga, hindi naman talaga dapat matuloy. Baka ikaw lang ang ginawang blind niyan, ha? Pinaikot ka lang, Tiangco. Baka within their group, within their small circle, yan talaga ang kanilang plano, ha? Umanda ito, mga kababayan, pag-iinitan ito. Sabi ko kasi, wag many other consequences. So, napag-usapan na lang namin yan later on when nangako daw. Sabi niya, walang pangakong ganyan. Deny to the max na si BBM. Why, until now, nakahold talaga yung mga doubtful, yung mga projects na hindi natin sigurado. So that is... Nabudol! Buti nga sa inyo, mga kongresista. Lalo makagalit niyan. Yung pinangako daw na project na conditional release, mga kababayan, at pumirma sila, hindi pa rin marirelease.
Nagkaunsehan na ba? Led you to the conclusion na self-inflicted yung pagkatalo ng administration slate. I'm not saying... Self-inflicted na kanilang makakampi. Kanya-kanya kasing mga kababayan ay diskarte. Self-inflicted totally. Okay. Yung Mindanao kasi, makikita mo yung boto nung administration doon ng opposition. 12-0! Mga 10-0 pala mga kababayan. Pero parang 12 na rin dahil later on, si Villar at si Mangga kinuha ng PDP laban mga kababayan. 90+%, di ba? Yung kunyari, sina Bongo, sina Bato, ang tataas ng nila sa survey doon, di ba? At hindi na namin na bawi yon. So, tatanong, what was the adjustment I made? The adjustment I made was not to go to Mindanao. Di ba tinatanong niyo ako lagi and I was avoiding that question? Ewan lang din natin kung pupunta kayo sa Mindanao, hindi kayo mabato ng kamatis. Galit na galit ang mga tao Kukuyugin ang mga animal na ito mga kababayan. But that was the adjustment I made because why will we go to Mindanao, spend resources, spend time, hindi na namin makumbinsi yung tao doon. So punta na lang kami doon sa lugar na may makumbinsi kami. Number 2, if we go there as an alyansa, instead na makasingit-singit yung mga kandidato namin as an individual, pag sinabing alyansa, tapos, ang nakakatawa pa mga kababayan, gumagamit pa ng resources ng gobyerno, kinaumagahan, namimigay ng ayuda o mga AIX-tupad, mga job fair. Kaya ang mga tao nandoon napilitan, ang sisibangot pa rin mga kababayan kahit naayudahan. Ayaw namin dyan. So, ang ginawa, sumingit-singit yung kandidato, baka pagbigyan sila kung isa-isa sila. So, those were the adjustments made. Si Pacquiao nga, talo sa Mindanao. Sir, so, now that tapos na sinuka ng Mindanao si Pacquiao yung election and you're already doing a post-mortem maging sa kanyang sariling bayan sa Sarangani, parang si Bongo pa rin ang number 1 of the campaign, what happened and going into the 20th Congress. So sa tingin nyo ba, paano magiging itsura ng 20th Congress given itong ganitong klaseng sitwasyon? I don't know. It will be up to the members if they want to continue. Balitan mo na lang, Tiangco. Kaso nga lang mga kababayan, ito kasi karamihan sa mga kongresista pera ang iniisip, budget. Grabe ang estilo ni Tambaloslos Binusog ng binusog. Yan ang sinabi ni Tatay Digong dati Si Romualdez binusog ng binusog ang mga kongresista. Kaya sunod ng sunod sa kanya. With what was the previous, what is the present 19 Congress, or they want things differently, diba? By the way mga kababayan kinuha pala ni Tambaloslos mga kababayan ang yung sinasabing narco-politician. Sabi ni Tatay Digong na si Jed Mabilog mga kababayan na advisor. Advisor ni Tambaloslos. Up to the members naman, it's not up to me. Okay. But isn't usually the speaker the vote of the president or the choice of the president? Oo nga! Kung hindi na pala sila magkasundo mga kababayan, bakit hindi naalisin si Tambaloslos? Pwera na lang kung talagang magkakampi sila at itong si Mel Tiangco, anong pangalan nito? Si Tiangco mga kababayan, ay hindi lang talaga kabilang sa kanilang inner circle. Okay. Siyempre, we have to... Mahina ang audio. Forward natin to vote and they will have to... Anong sinabi? Mahina ang audio. Think of what... Nawala na ang audio mga kababayan. Sige. So, anong masasabi nyo na lang dito mga kababayan na hindi lang sila nagsisihan, naglaglagan pa. Anong masasabi nyo dito? Post your comments below.